let's go sa ang tawag dito. Example number 2 sa ating tensile strength. Example number 2, the lap joint shown consists of bolts 22 millimeters in diameter and 25 mm diameter holes. The plates are A36 steel with Fy is equal to 250 MPa, Fu is equal to 400 MPa, use X1 is equal to 50, X2 160, X3 is equal to 60, and plate thickness is 12 millimeters. The allowable stresses are bearing stress on the projected area, Fp is equal to 1.5 Fu, tension on that area of plates, Ft is equal to 0.5 Fu, shear on plates, Fv is equal to 0.3 Fu, and shear strength of both is Fv is equal to 210 MPa. So, ito yung mga kailangan natin solve. Determine the value of load P based on bolt shear. Determine the value of load P based on bearing on projected area on plate. Number 3, determine the value of load P based on block shear. So, yan. Ito yung problem natin. Ito yung itsura ng figure natin. Yan. So, ito ay buo. Buo yan, ha? Ito yung itsura niya kapag ito yung top view, ito yung side view. Ayan. So, meron na tayo. Nai-imagine nyo naman na siguro kung ano itsura niya. So, ito yung una. Ito yung nakapatong. Tapos ito yung nasa ilalim. Yan. Yan yung ang una natin kukunin is yung value ng load P based on bolt shear. So, shear bolt. Fv is equal to P over A. Fv, hanapin nyo si Fv. Yan, 0.3 Fu is equal to P over A. So, 0.3 Fu. Ano ba yan? Hindi pala. Shear on plates pa rin. So, shear strength of bolts is 210. Yan, 210 is equal to P over ilan yung area. Area, di ba parang ganun sa dati? Area lang ng mga bolts. Ilan yung bolts natin? 6. At ang area niya is pi over 4, 22 diameter, so 22 squared. Ayan, final answer agad, 478.97 kilonewton. Final answer sa number 1. Next, number 2, bearing or on bolt and plate. Yan. Na-discuss na rin ito nung last sample problem natin. So, Fp is equal to P over A lang. So, Fp, hanapin nyo sa Fp ito, 1.5 Fu. 1.5 times 400 is equal to P over 22 times 12 times 6. Siguro nagets nyo naman na bakit 22 yan. Kasi projected area tayo, yung pinoproject ng 22 diameter, tapos yung thickness ng plate natin na 12. Tapos, kaya siya times 6 kasi 6 yung bolts natin. So, yan. Sana na-gets nyo? P is equal to 950.40 kilonewtons. Final answer. Itong, based on block shear, medyo nakakalito ito. Or, hindi sa nakakalito, pero mahaba. So, yan. Block shear tayo. Case 1. Yan. Ibig sabihin lang nito is kapag hinila na nagkaroon ng tension, nagkaroon ng load nagkaroon ng force na maghihila dito sa ating plate papunta dito at papunta doon, saan yung mga possible or common na magbe-break siya or magbe-break siya. Yung masisira kumbaga, 'di ba? Kapag masyado ng malaki yung load na in-apply mo dyan, may tendency talaga na masisira siya. So, ito yung first na pattern. Titignan nyo dito. Ito yung part na maaalis. Ayan. Yan yung part na maaalis. Makikita nyo, di ba? Ayan. Gets nyo naman na siguro. So, kapag ganyan, ito yung formula natin. P is equal to 0.5 FUAT plus 0.3 FUAV. Gets. Ito gagamitin nyo sa block shear. So, yan. Bakit naging ganyan? Alamin natin. 0.5. Ano yung FU? 400. Ano yung 160 minus 25? 160 minus 25. Bakit kaya 160? 160, ano ba yung 160? X2. Dito, 160. 160 ito. Ito yun.
160 minus 25. So, itong part na to, 0.5 FUAT, ito siya sa vertical. Lahat ng vertical. So, isa lang naman yung vertical dito sa part na to, di ba? Itong 0.3 FUAV, itong nasa horizontal. So, dalawa yan, 1 and 2. So, dahil nandito pa tayo sa 0.5 FUAT, ito yung gagamitin natin, 0.5 times 400 times ulitin ko, ang x2, wala dito hanggang doon, is 160. Tapos, kung titignan nyo, ima-minus natin yung hole. Hole diameter ang ima-minus natin. So, ilan yung hole diameter? Kalahati nung hole diameter dito. Tapos, kalahati ng hole diameter din dito, which is 25 lang din. So, 160 minus 25 times 12. Ano yung 12? Thickness. Ano ba? Thickness. Then, plus 0.3 times FU ulit, 400, times 170. Saan naman itong 170 nang galing? X1 plus X3 plus X3. Try nyo. X1. Ano yung X1? 50. Ano yung X3? 60. So, 50, 60, 60. Ilan yun? 170. So, 170 minus, i-minus nyo lahat ng mga nakikita nyo dyan na affected. Yung mga holes. Ilan yung holes? 2.5. Tama? 2.5. Bakit 25 by 25 itong lagay ko dito? Mali yung ating nilagay ko, guys. Paki-check. Paki-check, ano? 25, 25. Let's pause for a moment. Teka lang. 25 and 25. 25 times 2.5 pala yan. My God, kaya pala. Kulang. Sabi na eh. Ayan kasi, isang hole diameter, isang hole diameter. Tapos, kalahati ng hole diameter. Ilan yun? Di 2.5. 25 times 2.5. Ito yun. 2.5 to, ha? Times 12 thickness ulit. Bakit times 2? Kasi dalawa. Dito, tapos dito. So, ayan. This is the answer. 633.6. Kaso, hindi pa yan yung final answer natin. Kailangan mo nating i-check lahat ng mga common and possible ways na mag-break yung ating plates. Ito naman yung case number 2. Yan. Ito yung maalis. Ito, may hihila mo yan. Itong buong ito is maghihiwalay dito sa dito. So, yan. P is equal to 0.5 FUAT ulit, ha? 0.5 times 400. Bakit 50? X1 naman ang gagamitin natin. Ito, 50 times, minus, kalahati ng 25, kalahati ng hole diameter, which is 12.5. Alisin nyo yan. Times 12 na thickness, times 2. Bakit? Kasi 1 and 2. Kaya 2. Next, plus 0.3 FUAV, 0.3 times 400 times 170. 170 ulit ito, di ba? 170 minus 25 times 2.5. 2.5 ulit yan, times 12 na thickness. Tapos yung 2 is dahil dalawa ulit siya. So, yan. Finalize your answer, 489.6 kilonewton. And lastly, ito pa, ulit, may case 3 pa. Ganito ang magiging itsura. It's either ganito siya mag-break. Kaya siya nag-break. Ganito sila nag-break. Yan yung alis. So, kung titingnan nyo, yun ulit yung gagamitin mo, 0.5, 400 times, add mo to, x2 and x1. Ito yun eh. x2 and x1. x2 is 160 plus 50 is 210. Minus 25. Ayan. Nasaan na ba ako? 25 times yan. Oh my God. 25 times 1.5 times 12 na thickness. Isa lang siya kaya walang times 2. Hindi kagaya dito sa pang. Plus 0.3 times 400 times 170 ulit. Minus 25 times 2.5 times 12. So, usayan, sana nagigets nyo, naiintindihan nyo yung mga sinabi ko dito. Ito is 2.5. 2.5. Ito is 25 times 1.5 yan. 25 times 1.5. Nagkamali lang ako sa input ng mga data. So, yan. Final answer is 568.8 kilonewtons. Ngayon,
Ang hinahanap natin is determine the value of load P based on block shear. So, sa tingin nyo, ano yung kukunin nyo dito? Alin sa tatlong ito ang final answer? Alin sa tatlong to ang final answer? Sa tingin nyo? Anong magiging sagot? Yung pinakamalaki ba o yung pinakamaliit? Siyempre, kunin natin yung pinakamaliit. Kasi kung kaya nitong ganito, kaya niya rin to. Kaya niya rin yan. Kaya hindi siya magbe-break ng ganito, hindi rin siya magbe-break ng ganyan, hindi siya magbe-break ng ganyan. So, gets nyo naman na siguro, laging kunin ang pinaka-mababa. Pag nag-ano ka ng ganito, ha? Kapag kinukuha mo yung kailangang mong load. So, yan. So, sana na-gets nyo yan. Yan. Thank you for listening. Last na yun.